Hi guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome to Linux Art TV. This is a reaction channel, no? Hindi ito balita. Ito ay mga reaction lang sa mga usaping politikal at yung mga recent na kaganapan sa ating bansa. So tingnan natin to guys, oh. Ito. Yan muna. Sabi ni Tambaloslos, nagpaalala sa mga taga-gobyerno na unahin ang bayan kaysa sa pansariling interes. Nung nakita ko tong post na to, puro ang reaction dito, puro tawa. Tsaka yung mga comments. Walang naniniwala sa kanya, no? Na totoo tong mga sinasabi niya. No, kasi marami naman tayong nakita na ginawa niya or yung mga sistema na pinatupad niya dyan sa HOR, parang pamumulitika lang lahat. Wala talagang masasabi natin na napakinabangan ng taong bayan. Tingnan natin to guys, tong housing na promise or pangako ni PBBM na 6 million in 6 years or tinamaan yung 6 million 1 kasi million hindi ko talaga per year. realistic. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Natawa siya, oh. Yung ating pinapangarap Yan ang na nag-set. 1 million homes a year. Layunin po ng programang ito na makapagpatayo ng 1 milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. Budol na 10 naman. months, nag 1.2 million na si Sec Jerry. Tignan natin. Malaking kumpiyansa ko kasi nung nasa private sector siya, nagagawa niya talaga eh. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Before we proceed, I just want to clarify. The original target of 6 million housing units by 2028 of the 4PH or the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, our new target for 4PH alone will be 300,000. Ang 4PH target po natin, uulitin ko, from 6 million until 2028 will only be 300,000. Ayun guys, yung talagang realistic na target nila is 300,000 in 6 years, no? Hindi 6 million, hindi kaya. So around 10% ng 6 million is 600,000. So 5% lang dun sa pangako ni PBBM. Ang nagagawa po, ang nagte-turnover po ng 4PH as of today is around 1,900 units. Grabe, 1.9 pa lang pala ang na-turnover na units as of today, di ba? May 3 years na 1,900. So, yung 300,000 mukhang malabo rin yan eh. Di ba? Kung nakakasabi mo na 2,000 pa lang yung nagawa nila, na turnover nila na units sa loob ng 3 years, ibig sabihin kahit 10,000 malabo eh. Di ba? That's the real number po ng 4PH. Ang target po ng 4PH is 6.5 million homes. Mr. Chair, ang target po ng 4PH na dating 1 million units per year in 6 years na 6 million ay 300,000 na lang until 2028. Okay, how do we Hindi na explain kakayanin the reduction to the people? Ba't po natin Number binaba? one, ito po, Mr. Chair, nandito na tayo sa makatotohanan. No? This is the realistic number, no, na hindi rin naman madaling makuha, honestly, no. Pagka hindi natin ginandaan yung programa natin, kahit itong 300,000 hindi natin to ma-achieve. So ito talaga, to answer you, ito lang talaga yung kaya 300. Whether we like it or not, we have to be transparent about this, na hindi na namin tatamaan yung previously target na 6 million. So, you have set. Putulin ko muna guys. Palagay ko itong, kasi dito sa data nila, 1,900 pa lang yung data turnover as of today. Di ba? Mahigit 3 taon na. Sabihin mo na mga 2,000 yung na-turnover nila. E di, for the next 3 years uli,
2,000, 4,000 lang. O baka hindi pa umabot ng 10,000 itong bahay na pangako ni PBBM eh. Di ba? Parang bigas din eh, no? Yung 20 pesos per kilo. Wala din. Well, ano lang, subsidy lang ang nangyari. Tuloy natin, More guys. realistic target na. Yes, Mr. Chair. Opo. And Realistic the target. main reason na hindi po na-achieve yung target, Ang unang-una po, producing 6 million units in 6 years is very challenging. Kahit buhusan natin ng pera yan, in reality, hindi po natin magagawa yan kasi wala naman tayong kapasidad, yung mga developers, contractors, and others na suportahan yung 6 million units in 6 years. Post ko muna, guys. Kasi yung unang-una, may planning muna yan eh, di ba? Yung, siyempre, may study, feasibility studies, planning, no? Tapos yung design stage. Kakain ng oras yan eh, ng panahon. Hindi yan basta-basta na pag sinabi mong magtatayo tayo ng bahay dito, tayo agad. Hindi, kaya pag-aaralan mo muna, di ba? Yung location, no? And then yung design stage niyan, di ba? Hindi lang structural ang itatayo mo diyan, di ba? Kailangan mo rin ng mga utilities, di ba? Water supply, kuryente, communication, kalsada, yung mga access, di ba? Yung sanitary, yung waste management. Marami kang i-consider eh. Kaya itong banat nila noon na 6 million, yung banat ni PBBM na 6 million, parang ano lang, yung sabi-sabi lang na para lang makainganyo ng mga tao, no? Pero in reality, hindi yan ganun kasimple. Kaya hindi po talaga realistic yung 6 million na target na yan. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ko talaga realistic. Ang realistic lang po namin nakikita ngayon, considering yung capacity ng mga contractors, developers, and yung demand side natin is only 300,000 comprised of all the modalities of the expanded 4PH. Thank you, Mr. Chair. sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Natatawa po siya, yan, na 6 million. No? So, anyway, moving forward, Hindi niya mabanggit si pinaliwanag ko po PBBM kay eh. Presidente, Mr. Chair, na ito yung realistic. Wala, At the sablay same na time, naman, hindi guys. rin po ito madaling ma-achieve. This is a very challenging number. 300,000 itself is a challenging target, Mr. Chair. 1 million homes a day, a year. So Budol na naman ito eh. No. So, mahirap kasi yan guys na yung kahit na sabihin mo row houses, kailangan mo ng maraming contractors dyan. Kasi sabay-sabay mong gagawin yan eh. Let's say dito sa area na to, meron kang 1,000 houses, di ba? Ilang contractors ang kailangan mo dyan, di ba? 1,000 pa lang yan. Eh yung sinasabi nila, 1 million. Grabe. Tapos, 1,900 pa lang ang na-turnover so far as of today. So, suntok sa buwan itong pangako ni BBBM, no? Ito guys, tingnan natin naman to. Yan o. Actually, ang daming mga kaguluhan ngayon sa gobyerno, no? Sa yung tatlong branches, no? Executive, legislative, judiciary, tapos yung mga departments, 'di ba? Yung DBM, and then itong DPWH recently, may DOH pa, yung GSIS, yung PhilHealth. Grabe, nagkagulo guys. Itong insertion din sa DILG naman tungkol sa mga baril, no? Ito, attempted budget insertion, pinaiimbestigahan ni Abante, no? So, meron din silang 8 billion na in-insert or balak i-insert diyan sa DILG,
no? So, papaimbestigahan daw ni Abante. Ang daming mga ano ngayon, nagkakagulo itong ating, panoorin natin ito guys. Itong itong Pininturahan ng salitang magnanakaw ang gate ng compound ng mga Diskaya sa Pasig City. Ito ang ginawa ng ilang grupo kasama ng ilang disaster survivors na lumusob sa construction firm na pagmamay-ari ng mga Diskaya sa naturang lungsod. Sa kabilang dako, binato naman ng mga radyesta ng bulok na gulay, pintura at basang damit ang mga pulis sa labas ng Department of Public Works and Highways sa lungsod ng Maynila. Ang Malacanang may tugon sa mga kaganapang ito. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Binigyang diin ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ang isinasagawang investigasyon ay para sa kapakanan ng publiko. Nagbabala naman ang opisyal ng palasyo laban sa pagkalat ng maling impormasyon na maaring mag-udyok ng galit ng publiko at makasira sa kaayusan. Dagdag pa ni Castro, ang direktiba ng Pangulo na imbestigahan ang irregularidad ay upang ipabatid sa taong bayan ang tunay na nangyayari at tiyakin ang pananagutan. Pause ko muna guys. Actually, kitang-kita na ng maraming Pilipino kung ano yung naging root cause nitong flood control scam na to eh. Hindi na siguro, para sa akin, hindi na kailangan ng masusing investigasyon pa, di ba? Kasi kitang-kita mo na eh kung ano yung naging root cause nito. Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects. Kapalpakan to ng gobyerno itong pangyayari na to. So, tuloy muna Maibigay natin, guys. ang nararapat sa taong bayan. Tiniyak din ng Malacanang na inatasan na ang mga kaukulang ahensya at puwersa ng batas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Samantala, Itong mga rallyista na to, parang ano to eh, mga leftist, yung akbayan or kabataan ata. Basta parang mga leftist ito eh. Palagay ko may nasa likod nito eh na inudyukan sila or sinabihan sila na mag-rally kayo doon, pagbabatuhin niyo yung bahay ni ni Diskaya, no? Para doon matuon yung attention, no? Yung yung sisi sa pangyayaring scam dyan sa flood control, eh matuon sa Diskaya, no? Kumbaga scripted itong mga nambabato na to, mga rallyista. ang Malacanang sa publiko, lalo na sa mga kabataan at vulnerable sectors, na maging mapanuri at huwag magpadala sa galit laban sa gobyerno na maaring samantalahin ng mga rebeldeng komunista para sa kanilang recruitment. Sabi ni Jose Castro, hindi daan ang dahas sa pagsugpo sa katiwalian, kasabay ng panawagan ng pagkakaisa upang labanan ang korupsyon sa bansa. Ayon sa ulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ALCAC, sinasamantala umano ng mga rebeldeng komunista ang isyu ng korupsyon upang makahikayat ng bagong kasapi, partikular na mula sa hanay ng kabataan at mga sektor na madaling maimpluwensyahan. Gate naman ng palasyo, kung may ganitong galaw man, ay patuloy itong binabantayan ng pamahalaan. Since ito naman po ay naiulat na po ng NTF-ALCAC, monitoring po dyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseling Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, base sa nakita nating mga footages, parang tila sumusunod na sa modelo na nangyari doon sa Indonesia, itong nangyari sa atin. Ang kaibahan lang po ay ang sinugod ay bahay ng kontraktor at hindi po yung politiko. Ano pong masasabi ninyo dito, Attorney Sal? Ang sinugod daw, bahay ng kontraktor, di ba? Kasi doon sa Indonesia, ang sinugod ng mga politician, no? Nasa gobyerno. Dito naman, ang sinugod, yung bahay ng kontraktor. Wala sa ayos ng mga Una, yan ang resulta ng mga kawalan ng pagkilos, ng transparency,
tolerate ng corruption. Kaya talagang yan ang mangyayari. Nagagalit ang mga tao at nawawala na ng kanilang pasensya. Tiwala. Ang problema, ang pinag-iinitan nila yung kontraktor. Pag-initan nyo, yung mga miyembro ng Kongreso. Ayun. At ang presidente ngayon, di ba sabi ko na nga sa inyo, 3 lang ang pwede nyong sisihin dyan sa nangyayari sa bansang ito. Kaugnay dyan sa mga korupsyon, dyan sa mga budget na yan. Ang BBM na siyang gumagawa ng budget, ang Kamara o Kongreso na siyang nag-rekomenda at nag-aproba, nagsaayos. Ayun, sila mga nag-i-insert. Ayun. At ang presidente naman ang pumipirma para maging batas. O madali sabi, lahat ng kalokohan na yan, itong 3 ito ang responsable dyan. Hindi mangyayari yan kung walang either pagkukutsabahan yung 3 yan or nagtotolerate sa mga kalokohan ng bawat isa. Yun lang yun. That's the long and short of it. Yun guys, yung tatlong elemento na yun, yung DBM, Department of Budget and Management, and then yung Congress. Pag sinabi natin Congress, dalawa yun yung upper house saka lower house, no? Yung upper house, Senate, yung lower house, yung House of Representatives, and then yung head of state. Silang tatlo ang dapat na may malaking pananagutan dito sa flood control scam na to Kasi yung budget manggagaling sa DBM, yung proposal. Tapos 'di ba nire-review yun ng yung Congress. Tapos magiging GAA, pipirmahan ng presidente. Kasi kung hindi over budget yung project, walang makukurakot guys, 'di ba? Kung nag-alat ka lang ng tamang budget, no, yung cost of materials, cost of labors, cost of designs, no, overhead cost, and then yung markup, and then yung profit, yung tama lang yung estimate mo, hindi makakakurakot ng malaki, di ba? Kasi kaya nagkakaroon ng corruption, sobra-sobra yung inaalat na budget. Pero kung naglagay ka lang ng tama or enough na budget lang doon sa isang project, is walang masyadong makukurakot na pera, di ba? At nanggagaling ang proposal sa DBM. No? Ngayon, siguro, yung proposal ng DBM, tama. Pagdating dito sa Congress, doon na nagkakaroon ng mga dagdag. Tapos, ito namang head of state, yung president, hindi na ni-review. Pinirmahan na lang basta yung GAA. So, di over budget yung isang departamento. For example, yung DPWH, di ba? So doon nanggagaling yung corruption. Kaya dapat ang managot dito yung tatlong sinabi ni Attorney Sal, no? DBM, yung Congress, tsaka yung President. Tingnan naman natin ito guys. Yan tungkol to dun sa Independent Investigating Commission na balak nilang buuin. So, sabi dito na lalagyan ng subpoena power ni PBBM yung itatayong Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control. Para sa akin kasi hindi na kailangan kasi nandiyan naman yung Blue Ribbon. And then meron ding investigation sa lower house, sa House of Representatives, di ba? So bakit kailangan bang maglagay ng independent commission? Magkakaroon lang ng conflict baka maging magulo lang lalo. Tsaka kung yung ilalagay mo na mga tao dyan sa independent commission, sigurado may basbas yan ni PBBM. So hindi natin maiiwasan na maging bias sila sa investigation, di ba? So para sa akin, hindi na to kailangan. Tsaka kitang-kita na yung yung
root cause nitong corruption dito sa DPWH. Kapabayaan ito ng government. Yung dalawang body, no, yung executive and legislative, sila ang may malaking pananagutan dito eh, 'di ba? Yung contractor, ano na lang yan eh, nagamit or sila yung naging tool para maging may sakatuparan yung corruption. Pero yung mastermind nito is nandyan sa executives and legislative branch of government, di ba? Kasi hindi naman makakagalaw yung contractor na yan kung walang mga nasa likod niyan eh na politiko, di ba? Ano pa ba guys? Ito yung sa Indonesia. Indonesia on fire, a nation in turmoil. Yung kasing nangyari dito guys, ang isa sa mga kinagagalit ng tao dito sa Indonesia is yung lavish life ng mga politiko. Tapos yung economy nila, unemployment rate nila, masyadong mataas, no? Halos 7 million ata yung walang trabaho, and then yung economy nila is bagsak din. So yung services na dapat ibibigay ng government, hindi nila naibibigay sa publiko. Pero ang nagpasama is yung pamumuhay nitong mga politiko diyan sa Indonesia eh masyadong lavish, no? Yung ano ba, magarbo, 'di ba? Yung budget nila ang lalaki, yung mga allowances, no? So nakita ng mga tao 'yun na kami, kumbaga sabi nila, kami naghihirap tapos kayo diyan ang sasarap ng buhay nyo. Kaya yun, nagalit yung mga Indonesian, ano? Nilusob nila, hindi contractor. Ang nilusob nila yung mga politiko, no? Yun, nagsusunog sila. Marami nang namatay eh, na civilian. So, talagang galit sila eh. Sinusunog nila yung mga properties, mga bahay ng mga congressman, no? So ano pa ba guys? Ano ba yung nakita natin dito? Yun lang guys. Sana hindi na tayo umabot sa ganitong sitwasyon, ano? Yung nangyayari sa Indonesia. Pero kasi kung ang government ay hindi action, no, ng kumbaga kung hindi sila makakapag-deliver ng result sa mamamayan Pilipino eh hindi kumbaga pwedeng magaya tayo dito, no? Kasi hindi natin alam yung pag-iisip ng mga mamamayan sa Pilipinas, mga kababayan natin, no? Pero yung nakita natin na pambabato doon sa Diskaya residence, wala yun. Ano lang yun? Scripted lang yun, palabas lang, no? Para sabihin nila na yung contractor ang masisi dito sa flood control. Di ba? So, yun lang guys. And please like and subscribe to my small channel. So gagawa pa tayo. Tutuloy lang natin kahit wala tayong mga viewers tsaka wala tayong subscribers. Okay lang kasi nag-i-enjoy din ako eh gumawa ng content kahit walang nanonood sa akin. Salamat guys. Ingat and God bless. Bye bye.